ang pag-usapan natin yung bagong skandal nila ni Romualdez. Bagong style. Pasabog po ito ni Mayor Benji Magalong. Ang tawag niya rito ay 30-30-30. Pero bago natin malaman, ipapatugtog ko po yung tinatawag na interview kay Mayor Benji Magalong. At yan mismo manggaling sa kanya ang kanyang sinasabi kung anong ibig sabihin ng tinatawag na 30-30-30. Okay? Ang problema ko, inantay ko ang aking yung aking monitor. Para lamang at may hindi tayo mapalpak. Ito na lang, madali na lang ito. Pakinggan ko lang sandali. Habang nag-ante pa ito ng iba pang mga okay. Wala pa rin, Hindi pa rin perfect. Anyway, hindi ko pa rin na perfect yung sinasabi ko na combination. Whatever is, ito po na pag-usapan natin. Ipi-play ko muna para sa mga replay, Kasi kukunti na lang ngayon nanonood siya ngayon. Para sa pag-replay ay makita nila ang ating topic. Ito po. Ipi-play ko yung galing kay kay Benji Magalong. At pakinggan ninyo. Napakatindi talaga. Sobra ng talamak talaga itong opisyal ng bayan natin. Kung sino ang style ba? Wala na kong inano dito sinisino. Kung sino ang nakaupo, siya po yung tinatawag na kurakot kahit sino at nang aapi pa sa mga hindi nakaupo. Yan ang pangyayari. Pakinggan niyo. Yung pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30-30? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30-30 million. 90 million lahat yun. 30 million AX or ATAP, 30 million na MAIT, and 30 million na tupad. Okay, para bigyan natin tamang konteksto ito. Ang sinasabi po rito ni Mr. Mayor Magalong ay ang tinutukoy niya po yung laging mayroong sorte na kung saan probinsya pupunta yung mga grupo ni Romualdez ay kung sinong host ay bibigyan siya ni Romualdez ng total of 90 million. 30 million manggaling sa ayuda sa AKAP ay bibigay sa kanya. Another 30 million mula sa AX ay bibigay kay congressman kung sinong sponsor, kung kaninong lugar. Another 30 million manggaling sa MAIP o tupad. Halimbawa, pupunta po sa lugar ni JJ Suarez dyan sa Quezon, sa Lucena. At kung pupunta doon ang lahat ng mga congressman na inimbita ni Romualdez, makakatanggap ang si JJ Suarez bilang host, bilang siya yung mag-imbita. Bibigyan siya ng 90 million. 30 million galing sa ayuda, sa AKAP, 30 million galing sa ayuda sa AX at 30 million galing sa ayuda sa MAIP o di kaya sa dati sa tupad. Kasi yung tupad ngayon, siniro nila. So, yan po ang sistema ngayon. Napakatindi, napakarumi, napakagarapal, sobra-sobra itong si
Romualdez. Ito ang Tingnan mo. bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Ganun kalaki. 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganun kalaking incentive nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mambabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Okay, bago yan, ibig sabihin lang, nagpapakita lamang po yan kung bakit sila ay parang hangal na hangal, hayok na hayok, crocodile na crocodile, mga lakoste na ipinaglalaban ang ayuda na AKAP. At ito naman, si Bongbong Marcos ay gustong-gusto niya na rin. Kita mo niyan kung gaano katraidor yung mga ito sa bayan natin. Pero mo, ipinagpalit ang budget na para sa pangmatagalang programa kagaya ng 4Ps tinanggalan ng 50 billion. Para sana na yung 4Ps ay mabibigyan ng pagkakataon ng mga magulang na maipag-aral ng gusto ng kanilang mga anak kapalit ng ayuda na 3,000 kada 3 buwan. So, ito naman, kapalit naman ito, kinuha lang ayuda para ibibigay sa mga ayuda sa kapos ang kita program. Ang kita program, ibig sabihin may mga trabaho, minimum wage at meron ko na mataas ang kamatis. Kaya mamimigay sila ng 3,000 hanggang 5,000. Tapos may AX pa na para sa mga nasa critical na kondisyon na mga lahat ng klaseng pangangailangan, mapa medical man, mapa kanin man, mapa tuition man, kahit ano, pwede kang gumamit sa AX. Tapos ang MAIP pa na sila na ngayon ang pwedeng mamigay, hindi na iba. Ang DOH ay hindi pwede mag-release ng pera kung hindi walang endorsement galing kay Congressman J.J. Suarez. Kung si J.J. Suarez ang sponsor, maliban pa dyan sa 30-30-30 niya, meron pa siyang 777 na 7 million kukunin sa AX, kunin sa AKAP, at kunin din sa MAIP o di kaya sa TUPAD. Ganun katindi. So, nagwa-wonder lang ako nito kano. Pakinggan natin po ulit. Jun Kabinbin, Kabunyog, ito ba ginagawa ni Vilma Santos diyan? At saka ni Lucky Manzano, saka si Ryan Recto. At iba pa diyan, siyempre kasama na si Jinky Luistro diyan. Kasi kung wala si speaker, walang AX. Kung wala speaker, walang AKAP. Kung wala speaker, walang ayuda. Bumabaha ng ayuda sa distrikto ng Batangas. Ganon ang speech ni Jinky Luistro. Magandang umaga po, Mr. Dante Reyes. Magandang umaga, no? Kabunyog uli. Kabunyog John Kabinbin. Si Ben Reclamador. Di kaya, maya paabak sa mga kabalen ko. Huwag nyo nang iboto yung mga matindi kagaya kay Kapil dyan sa Purak. Si Lito Lapid, taga-Purak din, huwag nyo na iboto, pati sa pagkasenador. Si Ben Reclamador, o si Perni Pinto, okay ha, laban, kabayan, bunyog. Okay. So, ipagpatuloy po natin ang sinabi ni Mayor Benji Magalong na isang pambihirang general ng pulis na nagretiro na malinis ang pangalan. Wala akong narinig na mga hawkyaw na ginawa ito ng CIDD, hepe ng CIDD. Amang ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga TUPAD funds, unlimited, halos unlimited. Ayon pa kay Magalong, hindi lang basta porsyento ang nakukuha ng mga korap na mga mambabatas sa pag-host nila ng payout ng mga ayuda. Di ba corruption yun na paano mo na-disburse yung gano'n na easily, kaya mong i-disburse yung gano'n? Tapos, ang nakakalungkot na nito because unlimited yung funds nila. Oo, unli ha? So short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila at yung mga nakuha pa nila sa profit, dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier. Pero ulitin ko na para klaro ang kwan 30-30-30 pag ikaw ang host sa iyong lugar,
makakakuha ka ng total of 90 million mula kay speaker at yan kukunin sa ayuda sa AKAP. Ayuda sa AKAP, pasensya na naka-echo. So ayuda sa AKAP 30 million, ayuda din sa galing AX 30 million, ayuda rin galing sa MAIP ay 30 million. At maliban dyan, may 7 million, 7 din galing sa ayuda sa AKAP, ayuda sa galing AX at ayuda galing sa dati tupad ngayong ginawa ng MAIP. At iyan po, yung 777 ay ibinibigay sa bawat isa ng mga congressman na pupunta doon kung saan sila may sorties. O kung tawagin natin outing, o kung picnic, tawagin na natin picnic yung ginagawa nila ni Romualdez. Pupunta sila sa Quezon, marami sa pinuntang probinsya. Pupunta sa Palawan, pupunta sa Cavite. Sa Cavite, alam ko, 2 lugar sa Cavite pinuntahan nila. At ang bida-bida doon, si Bong Revilla. Pupunta sila sa kung saan lugar. Sa Davao del Sur, nilusob nila lugar ni Duterte. Sa Davao del Norte, nilusob nila lugar ni Speaker Pantaleon Alvarez. Pumunta rin sila sa Surigao, pumunta sa Agusan, pumunta sa La Trinidad Benguet, yung teritoryo ni Benji Magalong. Pumupunta sa kung saan sila pumupunta. At yan po ang kanilang ginagawa. So maliban dyan, kumikita pa sila sa bawat kontrata. Matindi. At ang kontrata na paborito nila ay kontrata na flood control. Walang control. At ang flood control nila ay palusungin lang yung backhoe sa ilog para tanggalin ko na yung mga sagabal na mga buhangin sa bato at papicture lang. Maya-maya kinulekta na ang 100% na bayad sa project. Kaya nung binaha yung Bicol ay puno-puno yung lugar ng Albay kung saan ay congressman si Ako Bukol Party List na si Elizalde Co. Sana kasing taas mo si Zacchaeus. Sana umakit ka rin ng puno gaya kay Zacchaeus at kung makita sa Panginoon at ibalik mo lahat ng mga kinulimbat mo. Biro mo, grabe pa kulimbat mo sa panahon pa ni Madam Gloria Arroyo, kumita ka na sa kontrata. Pagdating ni Duterte, kumita ka. Kay dating Kinoy, kumita ka na. Ang laki ng kinita niya doon sa yung flood sa Lahar project engineering intervention project sa lahat ng Lahar noon panahon na para mapigilan ang pagbaha ng Lahar sa buong Pampanga. Kumita rin siya doon at nanalo pa nga sa Supreme Court kasi hindi siya binayaran. Pinanalo siya sa kaso at inutos na bayaran siya. Pagkatapos, kumita rin siya sa panahon ni Duterte. Kumita siya sa laptop deal na 2 billion mahigit. At kumita rin siya doon sa Parmali. Binigay ng kontrata sa kanya ni Duterte. Tapos nung wala na si Duterte, tinraidor naman si Duterte. Kumita na naman siya panahon ni Romualdez. Kumita naman sa panahon ni Bongbong Marcos. Kagaya rin kay Romualdez, traidor din. May nakita akong isang clip na video na pinupuri ni Romualdez si Duterte. Ngayon, kinukontra niya na. Anong klase mga traidor, mga tao ito. Basta, nakita mo na, basta kawatan, traidor. Ganoon na kasimple, basta kawatan, traidor. O siyempre kawatan, gusto lang mangawat ng pera. Kung kailangan lang mangawat kahit na dating nakatulong sa kanila, traidor rin na para makakuha lamang ng pera. Ganoon po talaga pala. So, anyway, tatapusin natin pakinggan ito si Benji Nila Magalong. na ilalabas. Intact pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna itong mga ayuda na nakukuha nila. Ibinunyag din ng alkalde na maging sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ay may nakapaloob na korupsyon. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate na ibabalik doon sa politiko. Ikinadismaya ni Mayor Magalong ang tila kawalan ng pakiramdam ng matiwaling mambabatas na ang dapat sanay pakinabangan ng mahihirap nating kababayan ay napupunta pa sa kanila. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng corruption na as if it's now being committed with impunity. Na wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. Ano? Hirap na hirap.
Magkano kinikita ng mga drivers dyan? Swerte na, 500, 600. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napakakurap na politiko, they can easily make 1 billion pesos in a year. Ang pinakamatindi dito ay nagagamit pa nila ito sa panloloko sa mga botante. At nakikita mo nga yung ibang congressman, pag magsalita pa sila, di ba? Ayuda raw is the best thing that ever happened. Mga ganon, di ba? Kita mo, si Jinky Luistra, ganun din. Kung wala si Romandes, walang ayuda. Ganun din si Dan Fernandez, namimigay ng 10,000 kada sa kanyang mga sorties sa kada botante. O, hindi kayo uuwi ng luhaan. Ayun. Kung iboto nyo pa si Dondon, yung anak niya si Dondon, pagka-congressman, madodoble pa yan. Kung iboto nyo pa yung vice governor ko, madotriple pa yan. O, ganun. O, pakinggan nyo. O kaya kung wala si ganito, walang akap. Wala si ganito, walang si Jinky Luistra, tinitira niya. Walang tupad. Yung pa lang na, those messaging, alam mo na kung ano ibig sabihin. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Okay, anyway, yan yung balita ng balita ng UNTV. Hiniram ko lang nakipag-comment lang ako sa dyan. So anyway, ito naman ang karugtong nito. Saan ba mas masama? Yung pamimigay ng ayuda o yung pagiging nuisance candidate? Ito naman yung lukulukong itong si Erwin Garcia, pati kayo mga komisyoner mo, tumalo na kayo sa Ilog Pasig. Tumalo na kayo dyan. Mga wala kayong kwenta. O, anong sinabi niya? Gusto niyang ipakulong magkaroon ng krimen na ipakulong ang lahat ng nuisance candidate. Sinasang-ayunan ko yung opinion ni Atty. Libayan. Ano ka ba? Sino ba ang nuisance candidate? Unang-una, pag mag-usap tayo sa criminal law, mga kaibigan, dapat niyong malaman ang prinsipyo ng criminal law. Ano po yun? Sa batas kriminal, hindi mo pwede ikulong ang tao kung duda ka, kung mayroong duda. Eka nga sa English, any person can only be sentenced guilty by proof beyond reasonable doubt. So kung beyond reasonable doubt, ibig sabihin, walang duda sa batas, wala ring duda sa pangyayari. There should be no doubt in law and no doubt in facts. Ngayon, ang tanong ko, Mr. Erwin Garcia, bakit ka nagpapanukala ng batas na ipakulong ang mga nuisance na kandidato? Sige nga! Ikumpara mo yan sa mga nag-ayuda ng ngawat ng pera. Alin ang masama? Nuisance o yung mga nangangawat ng ayuda? Napakawalang kwenta mong tao ka. At bakit ka nagagalit? Isa lang ang dahilan kung bakit ka nagalit. Sa ngayon, dati, April 2024, ay sumisigaw ka na. Sinusunod mo yung para kang tawag nito? Parang echo machine, parang pikoy. Yung sinabi ni Erwin Gatchalian na ipakulong mga nuisance candidate, nagsalita ka rin, ipakulong nuisance candidate. Ngayon, lalo kang sumigaw sapagkat naranasan mo nang dahil sa desisyon ng COMELEC na pumirma ka at ginawa bang nuisance, dineklara mong nuisance ang ilang mga kandidato nagsampa ng petition sa Supreme Court at binaliktad ang deklarasyon mo. Naputol ngayon ang pag-imprinta ninyo ng sample ballot. 6 na milyon na inimprinta ninyo at ang halaga ng bawat isa ay 22 pesos. Kung i-multiply mo, 132 million pesos ang sinunog mo. So gusto mo, ang sisi sa iyo ay gusto mo maalis, dinidepensahan mo sarili mo, gumagawa ka ng defense mechanism that you want all nuisance candidates to be imprisoned because of this nuisance candidate that when the Supreme Court decided in their favor, the Supreme Court ordered you to stop printing. And when the Supreme Court stopped the printing, you already printed 6 million ballots that are useless and scrapped.
And because of that, you spent 132 million. And now because you are standing at the portal of imprisonment because of that gross negligence, you are now passing the blame to us, the people you called nuisance. Sino bang nuisance? Hindi mo kami matawag na nuisance. Hindi mo matawag na nuisance yung binaliktad nga ng Supreme Court ang iyong deklarasyon. Who are you to claim any person as nuisance candidate? You are worse than a nuisance. You are the worst thing that ever happened in this world, Mr. Erwin Garcia. Wala kang pinag-iba, nag-recycle. May tinatawag tayo, every 10 years, history repeats itself. Noong nakaraang 10 years, panahon ni Gloria, merong Hilo Garcia. Panahon ngayon, merong Hilo Garcia. Yeah. Oh. Hello, Garcia? Yeah. Wala ka talagang kwentang tao. Tapos, ang gusto mong mga kandidato, yung hindi mo diniklaran nuisance na nasentensyahan ng 4 na level at meron pala kayong record dyan na US citizen siya, tapos hindi man lang kayo nagsampa ng impromptu motion, motu proprio na reklamo laban kay Erwin Tulfo. US citizen siya, may hawak kayong ebidensya dyan dahil sa mga ebidensya na sinumiti ni Attorney Moises Tolentino Jr. nung siya'y nagsampa ng kaso laban kay Erwin Tulfo nung siya'y diniklara ninyo na isang party list congressman. Tapos binasura nyo ang reklamo dahil sabi nyo out of time na. Dapat 10 days after the proclamation. At ang inyong katwiran ay dahil ang pagkaproklama ng hindi ang dahilan ninyo out of time dahil ang sinusukat na proklamasyon ay proklamasyon ng mga party list noong May. Bakit? Sino ba pinoklaman yung nakaraan? Si Erwin, di ba? Ibig sabihin, hindi pala pwede, hindi na kailangan ng proclamation. Kaloko ka. Nagpa-break ka, lahat ng break kapag pera-pera na sa isip na nabububo eh. O ngayon, nagsuggest si Attorney Romy Macalintal na wag mo na lahat ng umapila na diniklara no na nuisance sa disqualified ay huwag niyong tanggalin sa balota, isama si imprinta para kung may desisyon man na TRO ay hindi na masasayang tuloy-tuloy na ang inyong pag-imprinta. So kung ganon, dapat ang ginawa nyo ay yun lang, hindi na ninyo tanggalin. Although dineklara nyo, maaaring hindi nyo siya iproklama, kaya hindi kami kaproklama kung mananalo kami kasi sa papel ng COMELEC ay nuisance kami at inaantay na lang ang desisyon ng Supreme Court. Tama yun, sinasabi ni Romy Macalintal. Bakit tama? Kasi may batas tayo na nagsasabi, nag-uutos na kung may ma-disqualify na kandidato ay papalitan ng kanyang partido. So kung na-disqualify niya ako sa pamamagitan ng nuisance, may karapatan ang bunyog na palitan ako. Ipalit nila ako, palitan nila ako ng ibang kandidato. Hindi mo ako pwede ba deklaran nuisance? Dahil may kandidato, mayroon akong partido. Okay? Ninominate ako ng bunyog party at mayroong certificate of nomination and acceptance. So with that, anong batas pinagawa? Mga walang kwentang batas iniisip mo, Erwin Garcia. Hello, Garcia. The second. Ngayon, ito pang isa, si Erwin Tulfo na walang kwentang batas na ginagawa. Paano ka mag-senador niyan? Yung congressman ka pa lang, wala nang kwentang ginagawa mong batas. Ano bang pinapagawa mo batas? Pinupropose mo, pinapanukala mo. Yung batas na ibibilanggo yung mga tatay na mang-iwan ng kanilang anak? Ano ka ba? Matalino ka ba o bobo? Bakit mo dobli-doblihin? Meron ng batas eh. Ang batas na yan, nasasakop na yun ng VAUSI. Violence Against Women and Children Law. Republic Act 9262. Bakit doblihin mo pa ang hindi pagsuporta sa
mga anak niya ay sapat na ikukulong sa ilalim ng batas na yan, bakit ka pa magpapagawa ng bagong batas? Yung kapatid mo nga na si Rapi Tulfo, iniiwan yung anak niya na si, sino nga pangalan ng anak niya? Yung sa unang asawa, nasa Amerika na ngayon, iniiwan nga niya, hindi nga niya binigyan na kung ano. Eh, di parusahan mo yung, suntokin mo yung kuya mo, si Rapi Tulfo. Mga babaero kayo, tapos atapang-atao pa kayo. O, diyan na lang muna siguro ang aking, hindi lang maigsi lang ito. Sa Perni, Pinto, Jordan, Pastor Radi Rabi, ay hindi lang ako makakatulog, may ginagawa ko, pero nakita ko kasi ito eh. Kaya birahin ko na lang din lang. Talaga pala matindi ang nakawan sa gobyerno, karamihan opisyalis ng bansa natin, magnanakaw, kawawa. Gregorio Babaran, Popoy, morning, Katoto. Humility, good morning, Dr. Toto, magaling at magalong. Okay. So hanggang dyan na muna, Pablito Cam. Maupay nga aga sa mga waray-waray sa Biliran, Leyte, ag Samar. Tapos maayong buntag sa mga taga-Sugbo, mga diha sa mga sa Bohol, sa lungsod sa Bien Unido. Naa sila piyesta diya nga Santo Niño Sab. Dante Reyes, morning. John Cabinbin, Bin Reclamador. Okay, hanggang dyan na muna tayo. Mayap-abak sa mga kabalin ko. Naimbag nga bigat sa mga kabsat ko. Masanto siya kabuwasan sa mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan. So okay, handyan na muna siguro. At babatiin ko na rin ang iba na andyan, no? Yung mga sa Japan, magandang umaga. Yung mga Pilipino dyan, Chayo Goisamasu. Gozaimasu. So sa Germany, siguro mga gabi sa Germany ngayon, o hapon, o magandang umaga. Good din, Aben. So sa mga ibanag, no? Mapya nga umanikaw. No, sa Ibaloy, mapting jaag sapa sa mga kankanay, gabi sa Iwagkat. Mga Pilipino sa Italy, mga gabi siguro, Bonacera. So sa France, sa gabi siguro dyan, Bonsor, no? Sa Netherlands, Golden Habon. Mga Itawis, mapya nga Matarok. Sa Tausog, Barayaw, Maynaat. Sa mga Maguindanao, Maranao, mapya Mapita, langon sa inyo. Sa mga Muslim, sisi sa channel akan, ago Facebook page akan. Insala, assalamu alaikum. Tapos ang bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. Pagkatapos Allahu Akbar. Tapos sa mga Kristiyano ay I am the way, the truth, and the life. I dedicate that to you because we are fighting for truth. At saka ina-adapt ko yung paboritong paborito ni Colonel Joby Espinido na Psalm 91. Those who dwell in the house of the Most High is living in the shadows of the same Most High. He will be protected forever against bullets and against anybody else. Save Super Mamsi, thank you po. Arcel Anyes, maraming salamat. Impeach Garcia, lahat na po sila. Minda Ballesteros Gahe from Rome, Italy. Stay safe. Okay, salamat po. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Super Mamsi, magandang umaga po.